Maria Atisa Manalo at Iliana Marie Aduana possible top 2 or last 2 standing sa Miss Universe Philippines Puksaan Edition. Hello Cruelas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung Miss Universe Philippines pa rin, o diba? Ang Puksaan Edition at mukhang nakikita ko sa aking vision. Wow! Akala mo naman talaga may vision. Eto nga si Maria Atisa Manalo at saka si Iliana Marie Aduana ang maglalast to standing sa Miss Universe Philippines 2025. Siyempre, bago natin alamin muna natin yung mga ano nila. Meron ba silang 5 Bs and 5 Ps? Siyempre, pag-uusapan natin yung 5 Bs and 5 Ps ng dalawang ito. Ang 5 Bs po, or 5 Bs, body, beauty, brain, behavior, and business. Ang 5 Ps naman, pasarela, posture, pageant experience, kumbaga pageant experience nila, kung playful nga ba sila, or passionate doon sa kanilang ginagawa. Pag-usapan natin yan isa-isa ng bonggang-bongga at kung sino sa akin yung mga, for me lang naman kung sino ang lamang sa dalawang ito at pwede mo koronahan ng Miss Universe Philippines 2025. Unahan natin yung 5 Ps. Pasarela. Diba? Kung para sa akin kung sino sa kanilang dalawa ang perfect, hindi naman perfect, kumbaga kayang kabugin sa pasarela lang. Iliana Marie Aduana ba? Or Atisa Manalo. When it comes sa pasarela, guys, sa technique, I go for Iliana Marie Aduana. Talagang consistent talaga when it comes sa pasarela. Pwede talaga yung batang ito. Si Atisa naman, meron siyang mga routine na bongga din naman at talagang hinihiyawan ng mga Team Atisa. But the technique is I go for Iliana Marie Aduana. Then, posture. Diba? Alam mo yon pag kitaan mo kasi ng tindig at postura yung babae na nakatayo lang, walang ginagawa. Di ba? Alam mong winner na. At yun ang nakikita natin kay Atisa. Tayo lang. O, di ba? Si Iliana Marie Aduana kasi, yung confident ni Iliana Marie Aduana when it comes sa tayuan at postura niya ng bonggang-bongga, ay parang nag-over, parang ang lakas naman itong babae na to. Parang mga mapapaganon ka. Pero yung panalunin, kumbaga, when it comes sa postura, I go for Atisa Manalo. Ngayon, ang pageant experience baga ng dalawang ito. Okay, dito tayo sa mga national pageant lang international pageant. Dito muna tayo kay Iliana Marie Aduana. Siyempre, nag-Miss Philippines Earth siya noong 2021 at naging semi-finalist nga siya doon pero hindi nagkaroon pa ng placement. Then, nagbinibining Pilipinas 2022 at ayun, hanggang top 15 lang ang Lola Iliana ninyo. Tapos bumalik siya sa Miss Earth Philippines, nakuha niya na ang title noong 2023, nag-compete siya sa Miss Earth 2023 at nakuha niya ang Miss Earth Air. At yon ang kanyang pageant experience. Ngayon, nandito na siya sa Miss Universe Philippines para sungkitin ang corona. Another experience ulit. Next, itong si Maria Atisa Manalo, noong 2018, sumali siya sa Binibining Pilipinas. 2018, nagkaroon siya ng corona sa kauna-unahang pagkataon sa national pageant, Binibining Pilipinas International. At syempre, pag nanalo ang Miss International sa Binibini, ilalaban ka. At nagkaroon nga siya ng placement at Miss International 2018 first runner-up. Then, sumali siya noong 2024 sa Miss Universe Philippines, nanalong second runner-up, kinurunahan bilang Miss Cosmo Philippines. Cosmo ba? Yes, Miss Cosmo.
Miss Cosmo Philippines pinadala sa Vietnam para sa Miss Cosmo competition at hanggang top 10 nga lang siya doon. So, kung experience or pageant experience lang ang aalamin natin sa dalawang ito, ay talagang veterana na talaga sila sa national at saka international pageant. So, malaki talaga yung posibilidad na sila talaga ang mag-last to standing. After that, pageant experience, playful. Kung playful nga ba sila na to sa stage. At yun ay nakikitaan ko kay Iliana Marie Aduana. Mapaglaro sa stage itong batang to at talagang alam niya ang ginagawa. Very playful nga talaga to sa stage. Kaya when it comes sa playful, I go for Iliana Marie Aduana. Next, passionate. Di po. Nakakaloka kung sino ba ang passionate dito sa mga pinaggagawa nila kay Team Atisa ba o Team Iliana Marie Aduana. Para sa akin, it's at tayo lang silang dalawa when it comes sa passionate sa pageant. Kasi di naman yan sila uulit-ulit at sasali-sali ulit kung hindi nila passion yung pagpapageant. At talagang ito talaga ang makakapagpasaya sa kanila. Ito yung nag-i-enjoy sila gawin sa buhay. So, para sa akin, Atisa and Iliana, passionate at playful, may pageant experience, yung postura nila is nandun din, yung pasarela is amazing. So, mukhang wala akong pipiliin kung sino ang winner sa kanilang dalawa dyan. Dito tayo ngayon sa 5Bs. Dito magkakatalo. Okay. When it comes sa body, pag-usapan natin muna yung body. Body. Kung pagandahan ng katawan, hindi pa healthyhan to ha. Pagandahan ng katawan sa unang tingin mo, Iliana Marie Aduana, balakangan yung lola mo, tapos napakaliit na bewang, mapa Iliana Marie Aduana. Pero hindi kayo magpapalukob din si Atisa Manalo kasi ganda din naman ng katawan mo. But still, Iliana Marie Aduana pa rin when it comes sa body. Siyempre, versus to, di ba? So, beauty. Dito naman nalalamang si Atisa kasi may muñeca face siya, may mga ano ba tawag, manikin or kaya Barbiehan ng mukha to. Hindi ko na sinabi na hindi Barbie si Iliana. Maganda din to si Iliana. Din to, ang puti, parang may ring light pag nalalakad. Pares na pares talaga sila ni Atisa when it comes sa kinis ng balat, sa puti. But Atisa Manalo medyo may edge sa akin when it comes sa beauty. About sa brain naman, dito naman tayo nagkakaproblema kay Atisa Manalo. Hindi ko inibig sabihin na hindi siya magaling. Magaling siya, pero hindi kasing galing ng brain ni Iliana Marie Aduana na to the highest level ang kanyang utak when it comes sa Q&A. Punta naman tayo sa behavior. Ang behavior, ito yung kanilang ugali, personality, whatsoever man yung ang tawag doon. Behavior, I go for Atisa. Hindi ko masyadong nakasalamuha si Iliana nung time na nagkita kami. But Atisa, I go for her because iba, mabait na bata. Iliana, mabait din naman pero hindi ko nga nakasalamuha. But I go for Atisa dito sa behavior. Then, business. Kung sino ba talaga ang kikita, ang organisasyon, kung si Iliana ba or si Atisa. Diba? Alam na ninyo na si Atisa talaga ang more choices ng mga business. Kung ikaw lang naman, kukunin mong model, si Atisa na. Ano siya sa masa lovable yung face niya sa masa. Pero si Iliana, more on striking and strong beauty ang meron siya. Si Iliana. Itong si Atisa, very masa, very alam mo yun, yung maamo lang, ganun. Kaya doon nagkatalo-talo. When it comes sa business, I go for Atisa. Behavior, I go for Atisa. Brain, I go for Iliana. Beauty, I go for Atisa. And body, I go for Iliana. Ayun, kayo na. Kayo na bahala dyan kung sino yung napipusil at napupusuan ninyo na maging Miss Universe Philippines 2025 kung sakaling dalawa sila ang mag-last to standing. Hindi ko na kailangan sabihin yung akin, alam na ninyo. Hindi naman sa alam na ninyo. Siguro sa mga explanation ko, common sense na lang kung sino ang lamang sa akin. There you go, guys. Maraming salamat sa pagpapanood niyo sa akin lagi at sa pagsubaybay. Thank you so much. This has been Kaysal Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.